bati mula sa pangalan ng ating Panginoon Kristo sa umaga nito. And salamat sa Diyos sa kanyang kapahintulutan na makakadawang palad po natin po siya through this service. Salamat sa pagkat sinusustinahan po niya ang kanyang mga anak, kanyang mga mananampalataya through His written word. Nandito po tayo, hindi lamang po sa ibigay po natin yung ating pagsamba sa Diyos, kundi makinabang sa kanyang salita, kung saan ito yung kadahilanan para pagtibayin po tayo at makilala po natin kung sino pahigit ang Diyos na ating tinitingala. Kaya again, patuloy po natin pinag-aaralan ang Book of John, 1 John, in exposition through verse by verse. So it means in chapter 1, our introduction, the book of John, the 1 John was perfumed with love. Kumbaga sa ay binuhusan po ito ng pabango kung saan ang makakaamoy nito ay talagang lalapitan na. Sabi ko nga sa ating introduction again, this is the utmost. Ito yung pinaka-importante sa lahat ng mga Kristiyano, especially sa mga bago po nating mga kapatiran, nag-uumpisa pa lang para damhin ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay through Christ, ay dito ka magbabad. Dahil dito nakasentro yung bagay kung saan ay ibinibigay sa sinuman na pananampalataya sa Kanya. Those hair of everlasting life. Mapalad po tayo because tayo na po yung unang nakikinabang. Means, pinag-aaralan natin po ito para lalo pa tumibay ang ating pananampalataya. Okay? So please look with me. Ating makibukas kayo muli sa akin sa ating scripture in 1 John chapter 5 verse chapter 2 verse 1 hanggang verse 6. Sana na po tayo sa chapter 5. Okay? So please, as we ask God to bless our understanding the scripture. So let us pray. Ama naming Diyos, kami po muli lumalapit sa inyong harapan sa oras po ito. Kami po ay papasalamat sa inyong kabutihan sa patuloy na sustina ng biyaya mo sa bawat isa sa amin. At sa lahat ay ang salita mo na siya aming kapag-aaralan sa oras po ito. Dalangin po namin ang tulong ng banal na Espiritu na siyang maggabay at bigay po sa amin ng kaliwanagan ng mga bagay na katotohanan na dapat katutunan po ng mga anak. Kaya papasalamat po kami. Naway, mabusog po kami sa mga katotohanan kung saan ang katotohanan po ito ay aming yayakapin sa aming buhay sa patuloy na umaasa at may pag-asa sa mga pangako na aming natungayan sa pamamagitan po ng banal. Kaya bubus po kami pinapaabot ang aming pasasalamat po sa inyo sa gusto nito. Salamat po sa aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Right, so in verse 1, in chapter 2, John address those people, sa mga tao na kanyang sinulatan, or maybe some Christian na kanyang nakaharap, ay inaddress po niya kung bakit ay tinawag po niya my little children. Siguro, kahit yung mga matatanda na, ay tinawag niyang may little children. Although, ang address naman po ito, hindi po nakarelate kung ano yung kanilang edad o
o ano man ang itsura po nila. But the purpose kung bakit he addressed this kind of manner sa ganitong pamamaraan. Actually, he used this phrase 6 times dito sa first chapter ng second chapter ng John. First John. 6 na beses na binanggit niya po ito para makita po natin, just record in 1 John chapter 2 verse 18, 28, verse 28, chapter 3 verse 7, verse 18, chapter 4 verse 4, and chapter 5 verse 21. Doon po yun. 6 na beses na binanggit niya po ito. Although, alam naman po natin that Apostle John ay maybe matanda po siya sa kanyang mga naging kasama niya po during that time, but alam naman po natin yung kanyang intention ay upang ipakita as the spiritual father bilang ginamit ng Diyos si John para ang mga tao ito ay ma-convert dahil sa kanyang pagmamahal sa mga taong ito, kaya tinawag niyang my little children. It means this is a paternal affection bilang kanyang mga anak. Okay? It means there is a pure love na kanyang isinama sa ganong pagbati para sa kanila. So makikita po natin yung dakilang at dalisay na pagmamahal sa mga ganitong pagbati. Kaya again, sa ating verse, that's why sinulat po ito ni Paul para palalahanan sila that they will not be to sin. No? Hindi sila dapat magkasala. Kaya it is a privilege. No? Isa sa atin, paanyaya sa atin, warning sa atin when it comes to read our Bible. Ibig sabihin, pag tanga mo na yung Bible, huwag kang magkasala. Hawak-hawak mo yung Bible. So it means, paalala po para sa kanila po yun. No? Ibig lang sabihin, yung hindi magkasala, kasi ito yung urgent. Apostle John urged those Christians to observe the commandments of God that they sin not. No? Kaya kapag ang puso mo ay nakatanim ang commandment ng Diyos, given in your, sa isipan po natin, meron bagay na magpapaalala sa atin. Kaya kung gusto mong hindi ka makagawa ng kasalanan, tamnan mo ng iyong kaisipan ang salita ng Diyos. Isok mo, ibabad mo ang iyong puso sa salita ng Diyos. Bagamat hindi sinasabi ni John na, hindi nagkakasalang mga Kristiyano. Hindi po yun ang ibig sabihin ni John kung saan sinabi niya that sin not. It means you have not continually, habitually make a practice of sin. Yun po yung ibig niyang sabihin. Huwag mo nang gawin willfully the sin. Magagawin mo ng practice, habit mo na, hindi yun. Yun po yung ibig sabihin po ni John. Hindi niya ibig sabihin na hindi na magkakasala ang Kristiyano. So, hindi iniisip ni John na ang mga Kristiyanong ito ay they are free from sin. Remember, we are not free in sin. Okay? But rather, they might not live in sin. Yun po yung iparating sa kanya or indulge. Ibig sabihin, huwag silang umayon, huwag silang makisama sa bagay kung saan against God. The world that is against the
will of God. No, yun po yung gusto niyang iparating sa mga Kristiyano, sa atin, o sa mga ibang Kristiyano, huwag tayo just to para maiwasan po natin, of course, huwag ka nang sumali, huwag ka nang makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. It means, hindi na yung makikipag-fellowship ka. Hindi po yun. Hindi tayo aayon, hindi tayo makikisama sa kanilang mga gawa. Basta tayo, we stand firm. Tayo ay nakatayo bilang mga Kristiyano. Kahit itakwil nyo ako, ayaw nyo ako maging kasama, basta mananatili ako. At kung nag-iisa ako, okay lang. Tatayuan ko yung aking pagiging Kristiyano. So, kung yan ang gusto nyo, kayo. Pero sa akin, ay iba. Sa Panginoon ako susunod. Ayun po yung bulong. Ayun po yung sinasabi ng banal na espiritu sa atin. Tandaan po natin, meron tayong banal na espiritu na nananaan po sa atin. Kaya the moment na tayo ay nagkasala, ibig lang sabihin, nalulungkot din ang banal na espiritu. Saan makita po natin po yun? Bilang warning sa bawat isa po sa atin. That's why John urged this Christian not to indulge themselves in worldly living. Kasi ito yung dahilan. Kaya ang mga Kristiyano ay umaatras, bumabaliktad dahil hindi sila aware. Ito lamang po yung dapat po natin magawa. Kaya dapat we have to rebel against the custom. Di ba? Yun yung dapat labanan po natin. Kasi nasa liwanag ka na. Nasa iyo na ang banal na espiritu. Nasa iyo na si Kristo. Kaya dapat labanan mo para manalo po tayo. Hindi yung, sige, sasama ko. Bahala na ang Panginoon. O bahala na, basta bahala na. Hindi po gano'n. So, if that, kung sakaling man mangyari, sabi ng text natin, if any man sin, right? Kung sakaling nagkasala, meron po tayong advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Alam niyo, napakagandang words po ito. At napakasarap na pakinggan. Meron tayong advocate. Advocacy is a God's family blessings. Kahit sa secular, merong tagasagot. Halimbawa, nakagawa ka ng kasalanan o something na talagang hahabulin ka ng batas, tatawagin mo lang si Congressman, your father. My father, ganito, meron akong kasalanan, bahala ka ng mamagitan. Di ba? It's a blessing. Inside the church or inside the family, merong namamagitan. Merong sumasalo, merong sumasagot sa mga pagkakamali na gawa po natin. Other than that blessings, either you are bad or good, nakikinabang po tayo po dito. Lahat po ito ay grinam ng Diyos to all of us. But there is a special blessing for you as a Christian. Ano yun? Yung course, yung sanctification, justification, intercession, kapayapaan, at lahat po ito ay ginagram lamang sa mga anak ng Diyos. Okay? So, advance po yung blessing po natin. Ingit na ingit po ang mga tao na nakapalibot po sa akin. No, na meron po tayong gano'n. Sa kanila, of course, naaambunan na lang po sila sa mga ibang bagay na blessings pa. Pero itong special blessing na to, meron tayong advocate po. Meron po tayong namamagitan. Kaya bilang advocate, ang ating Panginoon, hindi lamang po yung nananalangin sa iyo na there is a petition for us, pero yung sa harapan ng Diyos, siya mismo ay kinakaharap po niyang Diyos. In the ground of justice and righteousness as well as mercy. Yun po yung ginagawa ni Christ sa atin. Right?
Bagamat wala siyang masabi na kabutihan na meron ka, pero marami siyang masasabi for you. Ito yung anak mo ito, talagang dapat na Kristiyanong ito. Pero upon defending you, walang masasabi yung Panginoon sa iyo. Kundi ako nandito, namamagitan sa Kanya kasi makasalanan ito. In his righteousness or obedience to the law, dahil sa kanyang pagtalima at pagsunod sa batas, kasi kailangan parusahan ang mga taong nagkasala. It means He suffered for our sins, for the penalty na dapat para sa atin. Okay? Kaya sa kanyang ginawa, we are acquitted. Acquit. Yung taong yan ay pinapawalang sala dahil inapo po niya yung mga grounds na dapat ay para sa atin. So, ganun po kabuti ang ating Panginoon. Alang-alang sa kanyang mga minahal pinili, ay ginawa niya po yun. In our text, isa yung ating tawag ito, propitiation for our sin. Is the propitiation of our sin. Verse 2. Ano sabi po ng verse 2? Okay? Ng ating text. He is the propitiation of our sin, for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Mamaya, titignan ba natin lahat, whole world. Itong sinasabi na tayo lang mga pinili, bakit buong sanlibutan? Ang sinasabi po dito. So, ating tignan, ano ba ang ibig sabihin ng propitiation? Ito ay lagi po natin pinag-aaralan in our Bible study, Sunday school, and even some sermon ay mga nabanggit na po ito. Pero at this time, tingnan po natin kung ano ang ibig sabihin po nito. Propitiation. This means the turning away of wrath by an offering. Yung galit ay inalis dahil merong sumalo o there is an offering. Diba? Yun po yung ibig ng propitiation po ito. So, anong ibig sabihin para sa atin? So, it means the Christian propitiation was the shed blood of Jesus Christ on the cross. Yun yung dahilan. Kaya nagkaroon ng propitiation dahil sa banal na dugo ni Kristo na nabubos sa krus ay nagkaroon po tayo na tinatawag na propitiation. Sa Tagalog, umako. Merong umako sa atin. Okay? Dapat, ang galit ng Diyos ay tayo ang magtatamasa. Hindi mismo ang ating Panginoon. Yung buong galit ng Diyos sa lahat ng mga tao, sa buong mundo na makasalanan, yung bigat nito ay ibinagsak minsanan sa ating Panginoon. Imagine ba? No? Kung ating titignan, dapat lahat po tayo ay kapapos ako sabay-sabay. Hindi magkakasya, no? Pero isa na lang para minsanan na. Okay? Kaya yun po yung ibig sabihin. It means it turn away the wrath of God. Ang galit ng Diyos ay napawi. Okay? Para yung kasalanan, the original sin, even present sin, ay kasama na inapo ng ating Panginoon. That's why in Romans chapter 3 verse 25 to 26 ating basahin. Sabi po dito, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness
for the remissions of sin that are past through the forbearance of God to declare, I say at this time, his righteousness, that he might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. Okay? Pero sabi ng text natin, hindi lamang para sa atin, but also for the sins of the whole world. Now, ang tanong, did Christ die for the sins of the whole world? What do you think? Ano ba ang ibig sabihin po nito? O bakit lahat pala ay namatay kay si Kristo para sa kanila? So, bakit marami ang sasabi na kayo lang? Diba? Unfair naman para sa amin na kayo lang. Of course, the bottom line is, of course, kailangan makilala mo din si Kristo. Ayaw mo, ibig sabihin, kasama ka doon sa hindi iniligtas. So it means, bakit namatay ba si Kristo para sa lahat? No, tingnan po natin. Siguro marami na nakakalam kung ano ibig sabihin po ng world. In the Bible, it is a cosmos. Okay? Merong 7 kadahilanan o ibig sabihin para maintindihan po natin ang salitang world in the New Testament. There are 7 clearly defining word ng cosmos o world in the Bible. Right? Una, cosmos is used to the universe as a whole. Para maintindihan po natin, kasi sometimes ito yung pinapasok nila. Pag naka-encounter ka, ay hindi mo na masasabi kung ano ibig sabihin po. No. Sometimes, if we are ignorant to the word of God, maayon na lamang po tayo. Hindi na tayo nagkakaroon ng apologetic way para may defense sa ating pananampalataya. So, it is very important na tayo po ay hindi lamang po isang Kristiyano lang, simpleng Kristiyano, makinig, makinabang, tapos na, no? Hindi po yan ang purpose po ng disali. Hindi lumago pa bilang Kristiyano. Why? Dahil yung tinatanganan mong kaligtasan, bunga noon ang tunay din mong pananampalataya. Kapag tama ang pananampalataya mo, alam mo kung ano ibig sabihin ng kaligtasan, you will enjoy your Christian life. Di ba? Kung hindi, magdudusa ka, ba't gano'n? Ligtas na ako, pero ganito nangyayari sa akin. Right? Bagamat it happens sa ating lahat, pero iba yung maalam. No? Maalam na bakit ka nagdurusa ng ganito. Because alam mo kung ano ibig sabihin ng kaligtasan mo. Kaya dapat nalaman po natin po yun. So again, number 2, cosmos is use of the earth. Pangatlo, cosmos is use of the world system. Pang-apat, cosmos is use of the whole human race. And cosmos is use of humanity minus believers. Yun po yung gamit po nun. Cosmos is use of Gentiles in contrast from Jew. And cosmos is use of believers only. So, alam na po natin bakit the whole world. Kasi nga, may mga Kristiyano dito sa Pilipinas, may Kristiyano sa iba't ibang lugar, so tinawag na the whole world. Ibig sabihin, kumana ang mga pag-aari o kaya mga pinili ng Diyos sa loob ng sanlibutan. That's why, again, it simply means not for ours or the Jew only, but also for the sins of the Gentiles, elect in all the world. Yan po yung ibig sabihin nun. Ganun po ang paggamit. Right? Kasi sometimes, hindi, basta grupo ito ng mananampalataya. Grupo ito ng mananampalataya, kaya ito yung pinapakampulan. Diba? Ganun po natin na tignan. So, that is the meaning ng ating pinag-aaralan. Now, in verse
3, again, baba po tayo sa ating text. Verse 3 sa ating chapter 2, and this we know that we have come to know Him if we keep His commandments. No? Paano natin makikilala si Kristo? Marami kasi nagsasabi, ako is Kristo. Kilala ko si Kristo. Okay? Mananampalataya ako kay Kristo. Followers ako ni Kristo. So, hindi na natin ma-distinguish kung sino talaga ang mga mananampalataya. For you, alam mo. Diba? For us, alam natin na ako ay follower ni Christ. Mananampalataya ako. But today, no? Na dapat itama din, hindi natin ma-distinguish kung sino sila ngayon. While in fact, ito yung katotohanan. We are sure that we know Him. Alam mo, kilala mo si Kristo as your advocate and intercessor. Sa paanong paraan. Okay? Sa paanong kadahilanan. Pag mo sinabing advocate mo si Christ, siya ang intercessor mo. Diba? Maraming mga Kristiyano na gano'n ang laging sinasabi. Pero ito yung pangsukat. If you really keep His commandments. Ano ba ibig sabihin po nun? Itatago mo lang po yung kanyang commandments and then babasahin mo na lang. Ito yung sinasabi, hindi po yun ang ibig sabihin ng keep. Ibig lang sabihin ng keep in a Greek word is tereo or tyreo. Okay? John use this word keep instead of do. Magkaiba kasi. Yan? Ano ibig sabihin ng keep? It means to watch. To guard. Okay? And keep safe as a precious thing. Yan po yung isasabihin po ng keep. Okay? So it means, si John, sinasabi niya po ito with a cheerful heart and accepting and willing to follow, to do the commands o yung sinasabi ng Biblia, especially sa kanyang revealed will. Ibig lang sabihin, si John ay natutuwa siya. So it means tayo din. Nagagalak tayo na sundin. Willing po tayo. We are subject to the revealed will of God. Now, kung wala ito, ibig sabihin, we are alive. Tulad din ng sinabi ng ating napag-aralan. So, there is a parallel. No? Yung gumagawa ng commandment ni Christ, ibig sabihin, he knows Christ. At doon sa pinag-aralan po natin, no? If really loves God, ay makikita mo na talaga siyang Kristiyano. Follow the law of God, and yun po yung identity na talagang Kristiyano po siya. So dito rin, okay, ay sinasabi po din na makikilala mo ang isang nagsasabi na Kristiyano kung siya po ay subjected to the will or revealed will of God. Okay? Marami nagsasabi that I know Him. Diba? Sabi ng text po natin, sa mga nagsasabi na siya ay kilala ko and not keep at His commandments, he is a liar at wala sa kanya ang katotohanan. Maliwanag po yun. What if ang commandment ng Diyos ay maliwanag sa atin at hindi po natin ginawa? Okay? Kaya itong text na ito ay halos paulit-ulit na sinasabi. Okay, 1 John chapter 1 verse 8, nandun po yun. Okay?
Kaya sabi ni John, ang sinuman na nagsasabi ay kilala ko siya, I know him. Or professing to be a Christian, nagpupropes siya bilang isang Kristiyano. Pero hindi niya naman iniingatan, hindi niya naman ginagawa, hindi naman niya ginagawa ang utos ng ating Panginoon. O hindi man lang siya nagsikap o does not striving to live according to the Word of God. Ano natin masasabi ngayon na siya ay Kristiyano or even he is not striving to walk in light? So it means, hindi siya sumusunod sa utos. Anong tawag sa kanya, mga kapatid? Siya ay sinungaling. He is a liar. They are a false professors. Mga huwag, mga hindi totoong nagsasabi na sila ay Kristiyano. No? Maaaring hindi po nila alam. Maaaring mga Kristiyano nito na nagpupropes na silang Kristiyano, which is hindi nila tunay na alam kung ano talaga ang Kristiyano. There are many falsehood Christian. So, ang identity nila, kahit hindi natin makita, hindi na kailangan makita. Hindi mo na kailangan puntahan sa bahay ang talagang lumalakad ng kadiliman. Kundi yun na yung katotohanan. Of course, kapag ganito ang kanyang profession, ang kanyang pagkahayag ay kamalian o falsehood, it means this one is walk in darkness. Kahit hindi mo na puntahan sa bahay. No? Kahit hindi mo na sabaybayan. Okay? Alam mo na kung sino siya. Why? Because he does not keep the God's commandment. Hindi siya tunay na Christian. Or even he has no true religion. Now, ito ngayon yung testing sa atin para malaman po natin. Pero sabi po ng text po natin, but whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby we know that we are in him. He that said, he abideth in him, he also to walk even as he walk. Ito yung ngayon testing sa atin. Tama ba? Lumalakad ba talaga ako? Okay. Tandaan po natin, mga kapatid, obedience to God's words, both written, alam naman po natin, nandito na po sa kasulatan, okay, in regards to our conduct po, kasi ito yung ating pamantayan, ito yung ating depend ng ating pananampalataya, our practice, our faith, nakasalalay po dito sa Biblia. Kaya the moment na binabasa mo yan, ay malamang bilang isang Kristiyano na infuse sa atin yung mga prinsipyo sa buhay po natin. Diba? Kaya magbasa na magbasa para magiging dalisay ka kasi ito yung magdadalisay po sa atin. So this is the evidence na kilala mo ang Diyos kasi sinusunod mo. You obey the word of God. So this is the evidence that we know God. Hindi lamang po yun. With this obedience, ay ito yung nagbibigay po sa atin. Lalo na yung ating pagmamahal sa Diyos, perfectly love with God. Di ba? Minsan, di ba pag nagbabasa tayo ng common book, old book, pag naintindihan natin yung ibig sabihin ko, ang galing ng author, minamahal mo ngayon yung author, how much more the author of the book. No? So, ibig lang sabihin, dinadalisay yung ating pagmamahal sa ating Diyos. Right? Tandaan po natin,
Bakit sinabi po sa text po natin? Okay? In Him, verily is the love of God perfected. Why? Because, alam naman po natin, we believe that we are chosen. Okay? As a people, as a person, kasama po tayo. Bakit? Why me, Lord? Ba't ako pinili mo? The chief sinners. Makasalanan pa sa higit sa makasalanan. Bakit ako pinili mo pa? Wala. Hindi kita sasagutin. Basahin mo yung video. Why? We are chosen to be holy and blameless before Him in love. Ito po yun. We are redeemed to be a peculiar people, zealous of good works. Yung sinasabi po ditong words, the love of God, spoken of here as our love for God. Kaya dito nasusubok ang ating pagsunod. At dito rin nasusubok ang ating pagkaalam sa Diyos in our obedience sa pagmamahal po natin. Diba? Kung mahal mo ang isang bagay o sino man, susundin mo ang kanyang utos. You are being lovely. Para sabihin mo, yes, Lord. Sa mga magulang po natin. Tuwang-tuwa pa nga tayo kapag sinusunod natin ang ating magulang, di ba? So how much more our God. Kaya dito nasusubok. Okay? Ngayon, kung talagang mahal mo ang Diyos, you should obey. Kasi yung obedience, ito yung full flowering of our love for Him. Ito yung bibigay ng bulaklak. Ibig sabihin, ito yung bibigay ng bunga ng ating pagmamahal sa ating Diyos. Kaya kung mahal mo ang Diyos, we keep His commandments. Right? Sundin natin ang kanyang salita. It means, believers, if you love God, obedience is the response to His love. Okay? Ano natin mamahalin ng isang tao kung hindi naman tayo sumusunod? Okay? Isa ito sa tasting. Okay? Na sinasabi po natin na siya po ay kilala po natin po siya. Okay? Kung hindi po natin sinusunod, wala yun. Hindi natin kilala. Kapag kilala mo ang Diyos, sumusunod ka sa Diyos, of course, nakaharap ka, God also demonstrate to those who know the Lord. Sa mga testing po yun. Diba? Sabi mo, kilala mo si Kristo, sumusunod ka, pero ganyan ang karakter mo. Wala sa karakter ng ating Panginoon. Okay? Kasi, yung karakter ng Diyos ay maliwanag na ipinapakita sa buhay ni Kristo. So it means, ang buhay ni Kristo maliwanag din na sa karakter ng Kristiyano. Hindi po natin masasabi na susunod po tayo kung hindi naman kung iwalay. Kasi dito nakakonected. If you love God, obey Him. No? Kaya ang buhay ng isang Kristiyano is the practical manifestation sa kanya, yung pagmamahal niya sa Diyos, kilala niya ang Diyos, kilala niya si Kristo. Diba? Pag wala po yun, we are a liar. Kaya nga yung, alam niyo ba yung principle ng vine and branches, ay nakasalalay po doon yung ating magiging relasyon sa Kanya.
Kapag connected ka, ibig lang sabihin, dumadaloy yung mga bagay na kung saan yung mga ibang tao ay they are fascinated. Namamanga sila kay Kristo. Ngayon, pag nakita nila, naka-Kristo. Sometimes, yung mga character po natin, yung way of life po natin, enough para mamangha din ng mga tao. Yeah? Hindi mo na kailangan magsalita pa, pero kailangan mo pa rin sabihin para maligtas sila ang salita ng Diyos. So, yun yung pinaka-bottom line. Pero tayo bilang mananampalataya, kailangan makita dito yun. Okay? Hindi lamang po yung Kristiyano sa muso. Hindi lamang po yung tayo ay nagsasabi na tayo ay Kristiyano. If you truly follow Christ as your Savior, okay? Anong sasabihin mo sa Kanya? I follow Him. Follow my Savior. Thou didst shed thy blood. Diba? Dapat yung magiging ilalabas ang puso po natin. Na kahit iwanan ako ng aking pamilya, iwanan ako ng mga kaibigan ko, o men should forsake me, still, by your grace, I will follow thee. Kahit sabihin mong matinik na daan yan, rough road po yan, ano man, still, andun pa rin yung pagsunod po natin sa any tribulation in our life. Iyon po yung makikita po natin sa magsasabi na sila po ay nananampalataya followers of Christ. We have to stand firm na kahit ano yung mangyari sa buhay. Tayo po dito. Muli Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa liwanag ng salita na siyang magiging gabay at patnubay po namin sa aming araw-araw ng aming bilang mga Kristiyano, responsibilidad po namin ng Diyos na magliwanag po kami saan man kami pumungo ay makita po nila ang kaliwanagan ni Kristo. Samat, ang pag-asa po nila ay ang iyong magandang balita, pero seasons. Biglang sabihin, Lord, kami po yung papango ng iyong magandang balita. Kaya help us, Lord, na bilang profess na Kristiyano, matagal na po namin profess po nito, sana ay kaakibat din po ito, Diyos. Yung character po namin, aming obedience, even our love. Na ito ay palatandaan na kilala po namin ang Diyos, kilala po namin ang Diyos. Salamat sa pagdalangin sa